huwag kayong tumigil sa pag-apply kasi ang in-applyan ko, almost 30 yata na agency. Napakaganda ng trabaho nyo. International kayo. Maiikot niyo yung buong Europe ng libre. Yes. Umiiyak ba ang mga lalaki? Gano'n ka-emotional yung mga lalaki kapag nasasaktan? Welcome to AJ Vlog. Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. Hello, magandang buhay mga kababayan. Ngayon may makakausap tayo. Bagong dating lang sila dito. Kamustahin natin yung naging journey nila sa Pilipinas. Ay, kamusta kuya? Anong pangalan nyo? Alvin Ralph Umawa po. Taga saan ka sa Pilipinas? Las Piñas. Las Piñas. Anong work mo dati nung bago ka mag-abroad? Grab driver, Grab driver? Anong work niya dito? trailer driver. Ah, kayo yung mga driver? Yes, Lahat po. kayo? Hala! Nakakatuwa. Akala ko factory worker. Hindi po, ano. Ah, ano yung mga pinagdaanan nyo sa Pilipinas bago kayo makarating dito? Mga karaniwan din pinagdadaanan ng mga aplikante. Mga kung saan mag-apply, titiis ang gutom. Tapos yun. Sa awa naman ng Diyos, sa dami ng nag-apply, naswertehan din namin na kami yung naselect. Anong naisipan mo bakit nag-abroad ka? Simula nung pandemic, lumubog kasi ako eh. Nawalan ng trabaho, hindi maayos yung kita. Yung utang, sagad, kaliwat kanan, hindi mo nakakabayad. Kaya pag-abroad na lang yung nakita kong Dahilan, solusyon. solusyon. Sa tingin mo, sa pag-abroad mo ngayon na nandito ka, matatapos yung problema mo sa Pilipinas? Hindi ko pa sigurado. Pero best effort para makaano. Ito lang yung bagong yugto ng buhay. Kasi yung kita dito ay maayos. Sa tingin mo ba, kayang suportahan yung pamilya mo sa sahod mo dito? Sapat? Actually, bago ako mag-upload, meron akong kalibin kaso iniwan niya ako. Wala kayong anak? Wala rin kaming anak. Uy, ganon? Single? Ilan taon na po kayo? 32. 32. So, ang bubuhay ko lang ngayon, sarili ko. Aba, ang galing naman nun. Pwede mo bang sabihin kung magkano yung offer sa'yo? Sa inyo? Actually, ang basic po namin dito is 600 euro. Tapos, pag nakakabiyahe na kami ng buong Europe, may per day po kami. Buong Europe? Opo, buong Europe. Ang international po yung biyahe namin. Meron po kaming, nakalimutan ko yung offer, parang 85 euro per day. So, kung mga 20 days ka, mga 1.7 yun, plus yung 600 na basic. Yun po. Wow! Nagre-range po, kaya po kumita ng parang 4 hanggang to 8 euro. Wow! Sa isang buwan? Grabe, sobra. Na-amaze naman ako. Akala ko, isa ka sa mga, sa mga nangarap bilang factory worker, tapos madidismaya sa sahod. Napakagandang offer niyan sa inyo. Kailan ka dumating dito? January 21 ang flight namin, 23 kami dumating. 24, meron na kami kaagad residence eh. Wow, ikaw, Residence card. ikaw ata Isang na- araw lang. ikaw ata ng post nun? Ah, Residence ID. ang Meron galing kami. naman. Napakaswerte niyo. Anong agency niyo po sa Pilipinas? Shout out nga pala sa Magsaysay Global kay Ma'am Ronnie, kay Sir Julius, Patrick, Sir Jeff. Yan mga yan. Kung gusto niyo mag-apply sa kanila, walk-in na lang kayo. Agad interview agad yan. Tsagain lang. Anong qualification para makapasok sa agency niyo bilang Trailer driver. trailer driver? Malamang yung yung experience, tapos marunong din mag-English, makaintindi. Kasi alam ko meron hiring ngayon Spain at ang Hungary ulit. So, okay na kayo sa Magsaysay Global para Hello sa Magsaysay Global. Napakaswerte po ng isa sa mga kababayan natin at kikita na naman may makakaahon sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Hindi dahil nag-asawa ng puti, kundi dahil sa sahod at sikap at tiyaga. Yes. Nakakatuwa naman. Since bago lang kayo dito, ano yung mga adjustment na naranasan nyo mula nung unang araw nyo dito kumpara dun sa Pilipinas na nakasanayan nyo? mga lamig. Yes, malamig talaga. Sobrang Wala lamig. yan. Negative yung pagdating namin dito, negative na kaagad. Yung adjustment maliban sa lamig, pangungulila sa pamilya.
Bago ako umalis, sinubok na ako kasi October, iniwan na ako. So, wala na talaga ako mamimiss. Yung mga kamag-anak ko na lang, yung mga banding namin, yun yung mamimiss ko talaga. 32 years old, walang anak, walang asawa. Anong gusto mo sa buhay? Ngayon na nandito ka na sa abroad. Natupad mo na yung gusto mo. Kasi it's a dream come true to work in Europe eh. Yes po. Kaya siguro sa akin, bilang binata, walang anak, walang asawa, papagandahin ko muna yung garden ko. Kung maganda na yung garden ko, paro-paro na ang lalapit sa garden ko. Ayun, totoo yun. Oo. Ang meaning nun, parang ano lang, parang buuin ko muna yung pundasyon ng sarili ko para kung sakali man magkaroon ulit ako ng bagong pamilya, financially settled na. Alam mo, siguro blessing in disguise yan. Kasi kung hindi ka ata hiniwalayan, wala ka dito. Yes, Hindi ka magpupursige mag-apply ng mag-apply. Hindi po, kasi nung hindi niya ako iniwalay, sa kanila ako nagpursige para mag-abroad. Pero nung palis na ako, sa kanya naman ako iniwan. Paano pag nalaman niya, alam niya ba nandito siya? Yes, Nandito ka? alam na niya. Hindi ka niya hinabol? Blinak ko siya sa Facebook, pero yung anak niya, hindi ko blinak. Anak niya lang yon sa Opo. una. Single mom siya kasi. Single mom siya. Ay, napakabuti mo naman po doon. Tinanggap mo siya ng buo? Yes. Almost 12 years po kami. Sumabay kami sa Katniel. Napakaswerte mo kasi hindi ka nagpakasal. Paano ko pag dumating yung araw at mapanood niya to? Ngayon, halimbawa mapanood niya at humingi siya ng sorry sa'yo, anong sasabihin mo sa kanya? Matagal na kitang napatawad. Bali, yung sarili ko na lang yung intindihin ko kasi napabayaan ko masyado yung sarili ko. Wish ko sa'yo, sana maging maayos ang buhay mo. Makahanap ka ng lalaking magbibigay sa'yo ng kaginawaan sa anak mo. Huwag mo na ako intindihin, hindi na ako babalik. Close chapter na. Sabi nga doon sa vlog ko, kung gusto mo talaga magkaroon ng peace of mind, kailangan i-close mo na yung old chapter ngayon, tapos mag-open ka na ng panibago. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. Napaka-strong naman ang personality mo kasi nakaya mo bilang isang lalaki. Gano'n ka-emotional yung mga lalaki kapag nasasaktan? Ay, ano yan? Sa akin siguro, abutin ng taon bago ako magmanap ulit ng panibagong karelasyon. Kasi nasa process pa rin ako, nasa trauma pa rin ako. Kasi nagseryoso ako. Tapos ganun lang yung naging kapalit. Umiiyak ba ang mga lalaki? Yes, of course. Kasi October, November, nagkukulong lang ako sa bahay. Gabi-gabi umiiyak. Tapos halos di ako makatulog. Pag nakatulog ako, magigising ako, madaling araw, lumuluwa na naman ako. Laging tulala. Yung process na pinagdaanan ko, ang hirap. Naisip ko na rin na gusto ko nang uminto, pero kailangan naging matapang, malakas at matutag. At saka napakaswerte mo sa part na wala kayong anak. Kasi wala ka nang kailangang balikan. Hindi ka na babalik ng dahil sa anak. At saka sinabi ko rin sa anak niya, kung kaya kitang tulungan, makapag-aralin, pag-aralin pa rin kita. Walang kasalanan yung bata sa ginawa ng nanay. Minahal mo talaga yung bata. Yes, kasi magti 3 years old pa lang siya noon. Ikaw na yung tumayo bilang tatay. Since na nasabi mo na ngayong adjustment sa lamig, wala ka namang babalikan sa Pilipinas, at sasahod ka ng mahigit kumulang 2,000 euro. Tama ba? Oh my God, magsaysay sa mga gustong maging driver dito, tapos sasahod kayo ng 2,000 euro dito. It's equivalent of 120,000 sa Pilipinas. Pumunta lang kayo ng magsaysay, magpapasa lang sila ng resume. Okay na po sila. Tapos, ang qualification dapat may driver ka talaga for how many years? Yes po. Tapos 1238 yung license. May age limit po ba yun? 45 pababa. 45 pababa. How about the food? Yung adjustment niya sa pagkain? Actually, pagdating namin dito, binigyan kami kagad ng 80,000. Tapos namili na kami ng mga pagkain namin. 20,000 binigyan kayo?
Bigay lang yun o bawas sa sahod yun? Hindi naman, wala naman sila. Basta binigyan lang kami. Napakaswerte nyo sa employer nyo sobra. Meron po ba kayo ditong agency sa Hungary? Wala. Direct kayo? Direct. Ay, ang galing naman nun. Napakaswerte nyo. Paano naman kayo sa accommodation nyo? Ilang kayo sa kwarto? Yung CR, okay naman ba kayo dun sa accommodation nyo? Parang condo sa Pilipinas. No, grabe naman yung sobra naman talaga. Nasa 8th floor kasi kami. Tapos 7th floor, parang mga Vietnamese na mga factory worker. Ilan kayo sa accommodation nyo ngayon? Mga Pilipino? Mga 20. Wala. Grabe. Ibig sabihin pioneer kayo? Yes, po kami yung kauna-unang Pilipino sa kumpanya. So, Kung merong mga kababayan na problema sa sahod, may mga kababayan na gustong umalis dahil sa sahod. Meron namang mga kababayan na pinagpala dito. Isa na sila, trailer driver. trailer driver, ang agency ay magsaysay, at ang kanilang employer ay Waberer. Waberer. Pero grabe, hindi ko akalain na madaming ma-inspired na mga Pilipino, lalo na dun sa mga driver. Alam nyo kasi, hindi naman sa pagkaano. May mga tao kasi sa Pilipinas na may mga discrimination, driver lang yan. Hindi nila alam na tulad niyan, meron palang opportunity sa mga driver na mas nag-aantay sa inyo. Ito, napakaswerte nyo. So, ang pagka-abroad kasi, pag nandito ka, dapat matibay yung loob mo. Yes. Tapos, wag maniniwala sa, kasi mga lalaki kayo, yung temptation ng away, ng init ng ulo, dapat isang tabi nyo yun. Isipin nyo, napakaganda ng trabaho. Darating talaga kayo sa point ngayon, okay kayo, lahat. Darating kayo sa point na magkakanya-kanya kayo. Sana kung magkanya-kanya kayo, huwag nyong kakalimutan yung pinagsimulan nyo. Huwag nyong kakalimutan kung ano kayo dati. Maaaring hindi kayo nagkasundo kasi sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ito lang ang masasabi ko. Lahat ng maririnig mo, ilabas mo dito. Magkukus ng away. Tsaka iwasan nyo makipag-away sa isa't isa, sagutan. Kung meron man di pagkakaunawaan, pag-usapan nyo ng masinsinan. Advice ko bilang isang OFW din, para magkaroon kayo ng bright future dito kay Hungary. Napakaganda ng trabaho nyo. International kayo. Maiikot nyo yung buong Europe ng libre. Yes. My God, napakaswerte nyo sobra. Natutuwa ako sa inyo. Ano naman masasabi mo sa mga kababayan natin na nangangarap mag-abroad? Nangangarap. Huwag kayong tumigil sa pag-apply kasi ang in-applyan ko, almost 30 yata na agency. Pa New Zealand, Australia, Canada. Actually, itong Europe, hindi ko pinapansin dati. New Zealand talaga yung gusto kong puntahan. Pero, ito talaga yung para sa akin. Kasi dito kaya yaman. Alam nyo, isang advice ko lang din bilang isang OFW for how many years, pag sumahod kayo, okay lang mag-enjoy. Gumastos kayo, deserve nyo. Pero, lagi nyong kukuhanin lagi. At least 10 to 15% ipon nyo. Huwag nyong gagalawin. Kaya kahit maubos yung pera nyo sa pamilya nyo para sa sarili mo, meron pa rin kayong ipon. Yes. Kasi mahirap umuwi sa Pilipinas nang wala. Diba? Pabor ka ba doon sa love for Hungary only? I'm free. I'm single. Hindi ko gagawin yun kasi mahirap yung may asawa siya sa Pilipinas. Lalaki din ako eh. Thank you, Sir Alvin, sa pag-share ng mga experiences at saka sa mga hinanakit sa buhay. Wish ko lang sana magkaroon ka ng bright future dito at hangad ko sana matupad mo yung pangarap mo. Isipin lagi, huwag kakalimutan magdasal at piliin lagi ang maging mabuti. Dahil kapag pinili mo lagi ang mabuti, hindi ka mapupunta sa masama at hindi ka mawawala sa landas. Kung may mga pinagdadaanan ka man ngayon, ay pagdasal mo lang yan. Kasi si Lord, didingding ngayon lalo na pag galing dito yung mga pinagdadasal natin. Mabigat man yan, worries and pain yan. Bukas makalawa, okay ka na. Thank you so much, sir. Sana magkita tayo after few months.